So what's up mga guys, this is Marco AU Vlog. So ngayon, sasagot tayo ng tanong, ano daw yung mga struggle ko dito sa Australia. Ang una ko naisip yung pagbayad ng tuition fee. Kasi as student nun, napakahirap na may binabayaran ng tuition fee. Hindi lang kasi tuition fee ang binabayaran mo. Yung ipapadala mo sa Pinas, bayad ng bahay mo. Sa 3 months ko, natulungan ako ng tito ko kasi hindi niya ako pinagbayad ng pagkain, ng bills sa bahay, sa kabahay mismo. Then binigyan niya ako ng trabaho. So yun yung pinakatulong sa akin ng tito ko dito sa Australia. So yung pangalawa naman, yung language barrier. Hindi lang kasi Australiano nandito. Madami nakatira dito, iba-iba yung accent nila. Nahihirapan ako minsan intindihin sila. Pero kagandahan dito, yung mga puti na Australiano, wala silang pakialam kahit wrong grammar yung sinasabi ko, mali yung pagka-English ko. Hindi nila pinapansin kung paano ka magsalita as long na iintindihan ka nila. So yung sumunod naman na struggle, yung bahay. Kasi yung bahay dito, usually share kayo eh. Pero ako, hindi ko naranasan yun kasi nakikitira ako sa tito ko. So, yung mga ibang classmate ko, sabi nila 5 sila sa kwarto, 4 sila sa kwarto. Pero good thing din kasi nakakatipid yung mga estudyante, mas mura yung rent compared do sa solo lang nila yung kwarto. Ang susunod naman yung sa pagkain. So since na estudyante ka, syempre magtitipid ka. Kailangan mo magbayad ng tuition eh. Kaya ang dami mo mga bills. Sa mga food naman, kung gusto mong Filipino food, kailangan mo talaga mag-diet. So hindi ka makakain ultimo tuyo, napakamahal. Ako, budget ko dati $50 sa pagkain. Yung $50 kong yun, nakakabili na ako ng pang 1 week kong pagkain. Siguro yung pinakamabigat na struggle ko, yung homesick. Syempre, pag uwi mo, tatawag ka sa pamilya mo sa Pilipinas, hindi ka naman mapapansin kasi anong oras na sa kanila nun. Yung mga anak ko nasa school pa, so wala talagang time. So, ma-homesick ka talaga. So, ngayon, ang talagang naisip ko, mag-vlog. Itong pag-vlog ko, madami siyang purpose. Siguro dahil wala ako ganun nakakausap, at least may nakakausap ako na camera. Mukha lang tanga pero malaking bagay, promise. Kesa yung tahimik ka sa isang kwarto mo, wala kang ginagawa, nakakulong ka lang. Mas maganda yung umiikot ka dito sa Australia na kahit na alam mong paubos na yung visa mo, at least na-enjoy mo, na nakagala ka. Hindi yung hindi ka pa nakagala, madami ka pang problema. So at least enjoy mo yung buhay mo. Yun yung pinaka-struggle ko, yung sa work environment, saka homesick.